Marco. Hindi ito tama. Ang isang daing na sinubukang supilin ng halik, isang bulong na nalunot sa pagitan ng mapaginga na puno ng pananasa. Sa isang silid kung saan ang tanging ilaw ay namumula sa naapoy na siyudad ng Maynila sa labas ng bintana, dalawang katawan ang napupumiglas sa isang sayaw ng paksuko at paalinlangan. Ang makumot ay gusot sa paanan ng kama, makdamit ay walang ingat na inihagis sa sahi, matestamento sa isang desisyon na ginawa ng mabilis, ginawa dahil sa bugso ng damdamin. Elara, shh! Hayaan mo lang. Sandali lang. Ang tugon ng lalaki. Ang kanyang boses ay garagal, malalim, at puno ang isang pangangailangan na matagal na niyang ikinukubli sa likod ng isang profesional na ngiti. Ang ngatuno sa silid ay isang halo nga malambot na paktama nga balat sa balat, namga pinipigilang ungol, at na mabilis na pintik ng dalawang pusong sabay na lumalaba sa mga panata. Ito ang ruro. Ang dulo ang isang paglalakbay na hindi nila sinasadyang tahakin, isang apoy na sinindihan sa lugar kung saan hindi dapat umusbong ang kahit anong init. Ngunit bago pa man ang gabing ito, bago ang hotel na amoy mamahaling pabango at kasalanan, mayroong isang simula. Isang simula na naganap 3 buwan na ang nakalipas, sa isang lugar na kabaliktaran ng lahat ng ito. Isang klinika na amoy antiseptiko, kung saan ang mapada ay puting-puti at ang hangin ay malamig at payapa. Doon, sa likod ng isang malaking mesa na gawa sa mahogany, nakaupo si Dr. Marco Ignacio, isang respetadong gynecologist sa kanyang edad na 42, ang kanyang mukha ay kalmado, ang kanyang nga mata ay matalas ngunit mabait. Suot ang kanyang unipormeng puti na tila isang baluti laban sa anumang kaguluhan ng mundo. At sa kanyang harapan, sa upuan para sa pasyente, naroon si Elara Santos, 29 na taong gulang, isang alagad ng sining na may mga matang kayang maktago ng 1,000 kwento. Ang kanyang nga kamay ay makayakap sa ibabaw ng kanyang kandungan, isang kilos na nagsisiwala ng kaba na pilit niyang itinatago sa kanyang payapang mukha. Dumating siya rundala ang isang alalahanin tungkol sa kanyang kalusugan, isang tanong na matagal nang bumabagaba sa kanyang isipan. Hindi niya alam, nasa pagbukas ng pinto ng klinikang iyon, hindi lamang kasagutan ang kanyang matatakpuan, kundi isang panibagong tanong na gugulo sa buong pagkatao niya. Ang pintong konsultasyon ay bumukas ng marahan, at sa pagpasok ni Dr. Marco Ignacio, tila humupa ang kaunting kaba sa dibdib ni Elara. May dala siyang isang uringang kapayapaan, isang aurang ang kontroladong kahinahunan na tila kayang ayusin ang anumang gusot. Ngumiti ito ng bahagya, isang ngiting hindi umabot sa kanyang mamata, isang ngiting profesional, sanay, at bahagyang napapagod. Magandang umaga, Miss Santos. Ako si Dr. Ignacio. Maupo ka, Anya. Ang kanyang boses ay isang malalim at umugong na baritono, na tila nagbigay ng bigat at katiyakan sa bawat salita. Tumango lamang si Elara, hindi magawang maksalita, at pinanod ang doktor na umupo sa kanyang silya sa likod ng mesa. Ang lahat sa kanya ay mayos, mula sa pagkakaplansa ng kanyang puting coat hanggang sa paraan ng pagkakalagay ng kanyang kamay sa ibabaw ng folder ng pasyente. Para kay Elara, na ang mundo ay isang magulong canvas ng makulay at emosyon, ang kaayusang ito ay parehong nakakapanatak at nakakatakot. Nasimula ang nga tanong, maatanong na inaasahan na niya, tungkol sa kanyang huling regla, sa kanyang pamumuhay, sa kanyang nararamdaman. Sinagot niya ang bawat isa ng may katapatan, ngunit sa paraang maingat, na tila bawat salita ay isang piraso ng kanyang sarili na dahan-dahan niyang inilalabas para inspeksyonin. Sa kabilang banda, si Marco ay nakikinig. Sa libu-libong pasyenteng dumaan sa kanyang klinika sa loob ng 20 taon, natutunan na niyang kilatisin ang makuwentong hindi sinasabi. At kay Elara, mayroong isang bagay na naiba. Hindi ito ang karaniwang takot o hiya. Mayroong isang kalungkutan sa kanyang mga mata, isang uri ng pagod na hindi kayang ipaliwanag ng medikal na kasaysayan. Napansin niya ang paraan ng paglalaro ng kanyang daliri sa laylayan ng kanyang bestida, isang simpleng damit na may maliliit na bulaklak na tila sumasayaw sa bawat bahagyang paggalaw niya. Isang suklay ng buho ang nalaglak sa kanyang muha, at sa halip na ayusin ito, hinayaan niya lang. Na parabang isa itong kurtinang nagbibigay sa kanya ng bahagyang proteksyon, at ang paraan ng pagkagat niya sa kanyang ibabang labi bago sumagot, sa isang mas sensitibong tanong, isang kilos na puno ng kahinaan at paingat. Para kay Marco, ang madetalyeng ito ang bumubuo ng tunay na pasyente, higit pa sa mga sintomas na nakasulat sa papel.
May iba ka pa bang nararamdaman? Tanong niya, ang kanyang tingin ay lumampas sa pagiging klinikal, naging mausisa. Pagod, madalas pagod, halos pabulong na sagot ni Elara, pero siguro dahil lang sa trabaho. Tinitigan siya ni Marco. Anong trabaho mo, Miss Santos? Elara na lang po, mabilis niyang sabi, at pagkatapos ay bahagyang namula, na tila nagsisi sa biglaang pagiging pamilya. Isa po akong visual artist. Isang artist. Iyon pala. Biglang nakaroon ng saysay ang lahat para kay Marco, ang kalungkutan sa mga mata, ang sensitibong kaluluwa na nababasa niya sa bawat kilos nito. Dati, noong bata-bata pa siya, bago siya naging abala sa pagbuwangin pamilya at karera, mahilig siyang kumuha ng litrato. Nakita niya ang mundo sa mga frame, sa liwana at anino. Ngayon, ang nakikita na lang niya ay ma-ultrasound at medical chart. Isang marangal na propesyon, sabi niya, at sa pagkakataong ito, ang ngiti niya ay umabot sa kanyang mga mata, nakdulot ng malili na guhit sa gilid nito. Nakita iyon ni Elara, at sa unang pagkakataon mula nang pumasok siya, nakaramdam siya ng tunay na koneksyon. Hindi na siya isang pasyente lamang, at hindi na ito isang doktor lamang. Sila ay 2 taong nausap. Pagkatapos ng kanilang pausap, sinabi ni Marco na kailangan niyang magsagawa ng pisikal na pagsusuri. Ang init ng kanilang sandali ay biglang napalitan ng malamig na realidad ng kanilang sitwasyon. Ang pagiging profesional ay bumalik sa mukha ni Marco, at ang kaba ay muling gumapang sa sistema ni Elara. Sa silid ng pagsusuri, ang lahat ay mas lalong naging malamig at impersonal. Ang amoying alkohol ay mas matapang. Inabutan siya nurse ng isang papel na bata at iniwan silang dalawa. Ang katahimikan ay nakakabingi. Sige, humiga ka rito, Elara. Relax ka lang, sabi ni Marco. Ang kanyang boses ay mas mahina na ngayon, mas maingat, na tila kinikilala ang kahinaan ng sitwasyon. Sumunod si Elara. Ang kanyang katawan ay naninigas sa ilalim ng manipis na kumot. Pinikit niya ang kanyang mata. Sinusubukang isipin na nasa ibang lugar siya, ngunit ang bawat tunog, ang kaluskos ng guwantes na latex, ang peklik ng metal na instrumento, ay napapabalik sa kanya sa realidad. Naramdaman niya ang malamig na gulat ng spekulum, isang panghihimasok na kinakailangan ngunit hindi maiwasang maging hindi comfortable. Ngunit sa gitna ng lahat, ang nangingibaba ay ang presensya ni Marco. Ang kanyang makamay ay eksperto at tiyak, ngunit mayroon ding isang di inaasahang hinahon sa bawat pagdampi. Habang isinasagawa niya ang pagsusuri, isang kamay niya ang bahagyang dumantay sa kanyang hita upang maging balanse, at sa sandaling iyon, isang kuryente ang tila dumaloy sa kanilang dalawa. Ito ay isang dampi na walang malisya, isang kilos na purong medikal, ngunit para kay Elara. Ito ay isang init na kumalat sa buong katawan niya. Idinilat niya ang kanyang mata at nakita niyang nakatingin ito sa kanya, hindi sa paraang propesyonal, kundi sa isang paraang puno ng pag-alala, at marahil, ng isang bagay pa na hindi niya kayang pangalanan. Naktama ang kanilang mamata sa loob lamang ng 2 segundo, ngunit sa 2 segundong iyon, isang buong pausap ang naganap. Isang paamin ng kahinaan, isang pakilala sa isang di inaasahang koneksyon. Mabilis na naiwas ng tingin si Marco, muling itinuan ang kanyang atensyon sa kanyang ginagawa, ang kanyang panga ay bahagyang tumigas. Naramdaman din niya iyon. Hindi niya ito maaring itanggi. Tapos na ang pagsusuri. Habang nabibihis si Elara, ang kanyang makamay ay bahagyang nanginginig, ang kanyang isip ay gulong-gulo. Pumasok siya sa klinikang ito na may takot tungkol sa kanyang katawan, ngunit lalabas siyang may dalang isang bagong uri ng pangamba, isang pangamba tungkol sa kanyang puso. Bumalik siya sa opisina ni Marco, kung saan naghihintay na ito. Walang anumang seryoso, sabi ni Marco, ipinapaliwanag ang resulta sa isang tono na muling naging purong propesyonal. Bibigyan kita ng reseta para sa mga bitamina at isang mild na gamot. Bumalik ka pagkatapos ng 1 buwan para makita natin ang progreso. Tumango si Elara, kinuha ang reseta. Ang kanyang madaliri ay bahagyang nakdikit sa mga daliri ni Marco nang iabot niya ito. Isa na namang kislap. Salamat, Dok, sabi niya. Ang kanyang boses ay nanginginig ng bahagya. Tumayo na siya para umalis. Elara, tawa ni Marco, na napatigil sa kanya sa may pinto. Huwag mong pabayaan ang iyong sining. Tumingin si Elara pabalik sa kanya, at sa kanyang nga mata, nakita ni Marco ang isang buong mundo nga emosyon, isang kanvas na naghihintay na mapinturahan.
Ngumiti siya, isang tunay na ngiti sa pagkakataong ito, isang ngiti na nagliwana sa buong silid. At sa sandaling iyon, alam ni Marco na ang pagbisitang ito ay hindi lamang isang karaniwang konsultasyon. Ito ang simula ng isang bagay na mas komplikado, isang bagay na mapanganib, at isang bagay na, sa kaibuturan ng kanyang pagod na kaluluwa, ay hindi niya maiwasang panabikan. Isang buwan ang lumipas, ngunit para kina Elara at Marco, ang 2 segundong pagtatama ng kanilang nga mata sa silid ng pagsusuri ay tila isang alaala na tumangging maglaho. Para kay Elara, ang alaala ay isang mainit na haplos sa gitna ng kanyang magulong isipan. Sa bawat pagampas niya ng pinsel sa canvas, sa bawat pagtitik niya sa mukha ng kanyang nobyong si Leo habang ito'y natutulo, ang imahe ni Doktor. Inasyo ang kanyang malalalim na mata, ang biglaang paglambot ng kanyang ekspresyon ay sumusulpot na parang isang multo. Sinubukan niyang isang tabi ito, sinabi sa sarili na ito'y guni-guni lamang, isang produkto ng kanyang pagiging mahina at takot sa loop ng klinika. Ngunit ang bote ng bitamina sa kanyang tabi nga ay isang araw-araw na paalala. At sa bawat painom niya nito, hindi niya maiwasang isipin ang nga kamay na nagreseta nito, makamay na sanay. Profesional, ngunit sa isang saglit ay naramdaman niyang tila nangungusap. Ang pagbabalik sa klinika ay nakdulot sa kanya ng isang kakaibang halo ng kaba at pananabik. Sa kabilang dako, sinubukan ni Marco na ibaon ang insidente sa ilalim ng mga medical journal at walang katapusang papeles. Isa lamang iyong sandali, isang pagod na isipan na naglaro sa kanya. Siya ay isang asawang lalaki, isang ama, isang doktor na may reputasyong inaalagaan. Ngunit sa mga gabing tahimik, kapa ang asawa niyang si Isabela ay abala pa rin sa kanyang laptop, ang kanilang pausap ay tungkol na lamang sa mga bayarin at iskadul. Hindi niya maiwasang hanapin ang alaala ng mamata ni Elara. Mga matang tila nakakita sa kanya, hindi bilang si Doktor. Inasyo na mayaman at matagumpay, kundi bilang si Marco, isang lalaking may mapangarap na kinalimutan. Nang makita niya ang pangalan ni Elara Santos sa kanyang listahan ng appointment, isang bahagyang kaba ang dumaloy sa kanyang dibdib, isang damdaming hindi nararapat, ngunit hindi rin niya mapigilan. Nang muling pumasok si Elara sa kanyang opisina, agad napansin ni Marco ang pagkakaiba. Ang kaba sa mamata nito ay napalitan ng isang mapagmasid na katahimikan. Hindi na ito ang pasenteng takot, kundi isang babaeng may kamalayan sa kanyang presensya. Mas kaunti ang kanyang pagsasalita, ngunit mas matimbang ang bawat pagtitik. Naging mabilis ang usapang medikal. Mukhang maganda ang epekto sa iyong gagamot, sabi ni Marco, habang tinitingnan ang kanyang gatala, kahit na saulado na niya ang ito. Wala na ang nga sintomas na sinabi mo nun. Tumango si Elara. O Dok, mas magaan ang pakiramdam ko. Natapos ang dahilan kung bakit sila naroon. Isang katahimikan ang namagitan sa kanila, isang katahimikang puno ng mga hindi sinasabing salita. Maari na sanang tapusin ni Marco ang konsultasyon, magbigay ng panghuling payo, at magpaalam. Ngunit hindi niya ginawa. Sa halip, isinandal niya ang kanyang liko sa silya, tinanggal ang kanyang salamin, at kinusot ang pagitan ng kanyang gamata, isang kilos na tila nag-aalis din ng kanyang profesional na maskara. Kumusta naman ang pagpipinta? Tanong niya. Ang kanyang boses ay mas malumanay, mas personal. Ang simpleng tanong na iyon ay isang malinaw, na pagtawid sa hangganan. Nabigla si Elara, ngunit isang ngiti ang dahan-dahang sumilay sa kanyang labi. Mabuti naman, sagot niya. Medyo mahirap humanap ng inspirasyon kung minsan. Dito na nagsimula ang tunay na pausap. Nagsimulang magkwento si Elara tungkol sa kanyang mundo, sa kung paano niya nakikita ang makulay sa emosyon ng matao. Sa kung paanong ang isang blangkong canvas ay parehong isang panako at isang pananakot. Habang siya ay nagsasalita, pinanot siya ni Marco ng may matinding interes, isang interes na matagal nang hindi niya naramdaman para sa kahit kanino. Nakita niya ang paksayaw nga kanyang nga kamay sa hangin habang ipinapaliwanag niya ang isang konsepto, ang pakinang ng kanyang nga mata kapag binabanggit niya ang kanyang nga pangarap. Ito ang babaeng nakita niya sa likod ng takot noong unang beses silang makita. Nakikinig lamang si Marco, ngunit ang kanyang pakikinig ay isang regalo. Naramdaman ni Elara na bawat salita niya ay mahalaga, bawat damdamin niya ay naiintindihan. Napansin niya ang maliliit na bagay tungkol sa doktor. Ang paraan ng paglapat ng liwanag sa kanyang buhok na may ilang hibla ng kulay abo. Ang mahinhing amoy ng sabon at starch, hindi pa bango. At ang kanyang makamay, na nakapatong sa mesa,
makamay na kayang maging napakadelikado sa kanyang propesyon. Ngunit ngayon ay tila makamay ng isang taong kayang humawa sa isang marupok na bagay nang hindi ito binabasag. Noong araw, biglang sabi ni Marco, na tila nagulat din sa kanyang sariling pagsasalita, "Mahili akong kumuhang litrato. Itim at puti. Gusto ko ang laro ngang liwanag at anino." Ito ay isang persona na paamin, isang maliit na piraso ngang kanyang sarili na ibinahagi niya ng walang paaalinlangan. Tinitigan siya ni Elara, at sa mga mata nito, nakita niya ang isang bagong patingin. Hindi na siya ang makapangyarihang doktor sa pedestal, kundi isang tao ring may mga kinalimutang hili. "Bakit po kayo tumigil?" Mahinang tanong niya. Nakibit balikat si Marco. "Buhay, medisina, pamilya. Minsan, kailangang isakripisyo ang isang bagay para sa isa pa." Isang katotohanang tumama sa kanilang dalawa. Pareho silang nasa marelasyon kung saan may mga bahagi ng kanilang sarili na tila natutulok, mga silit sa kanilang kaluluwa na hindi nabubuksan. Naalala ni Marco ang sketchbook na nakita niya noon, ang iyong mas sketch. "Dala mo ba?" Naatubili si Elara. Ito ay mas personal pa kaysa sa pagpapa-examine ng kanyang katawan. Ang kanyang sketchbook ay isang bintana sa kanyang kaluluwa. Ngunit mayroong isang pagtitiwala sa mga mata ni Marco. Dahan-dahan, binuksan niya ang kanyang bag at inilabas ang maliit na kwaderno. Ibinigay niya ito kay Marco. Maingat itong kinuha ng doktor, na para bang isang sagradong bagay. Binuklat niya ang nga pahina ng may pagalang. Mga mukha ang estranghero sa coffee shop. Mga kamay ang isang matandang nagtitinda, isang pusang natutulok sa bintana. Ang bawat guhit ay puno ang emosyon. Huminto siya sa isang partikular na pahina, isang portret ng isang babaeng nakatingin sa labas ng bintana ng bus, ang kanyang mukha ay nababalot ng lungkot at pag-asam. "Ito," bulong ni Marco, "hindi mo lang iginuhit ang kanyang mukha. Nakuha mo ang kanyang kwento." Tumingin siya kay Elara, at ang paganga sa kanyang nga mata ay totoo at walang halong pagkukunwari. "Nakikita mo ang kaluluwa nila, hindi lang ang hitsura." Ang mga salitang iyon ay tumagos sa puso ni Elara. Si Leo, sa kabilang kanyang pagmamahal, ay laging sinasabing maganda ang kanyang gagawa. Ngunit si Marco, nakita niya ang esensya, ang intensyon sa likod ng bawat linya. Sa sandaling iyon, ang maliit na binhingang atraksyon na itinanim noong una nilang pakikita ay nasimulang sumibol, ang maugat nito ay kumakapit na sa kanyang puso. Isang katok sa pinto ang bumasa sa kanilang sandali. "Dok, andiyan na po ang next patient niyo," sabi ngang nurse mula sa labas. Tila sila nagising sa isang panaginip. Mabilis na isinara ni Marco ang sketchbook at ibinalik ito kay Elara. Ang profesional na maskara ay muling isinuot. "Sige, mukhang mayos naman ang lahat. Hindi mo na kailangang bumalik maliban na lang kung may maramdaman kang kakaiba," sabi niya. Ang kanyang tono ay formal na ulit. Tumayo si Elara, ang kanyang puso ay bumibilis. Ang pagtatapos ng kanilang appointment ay tila isang pagpapaalam na ayaw niyang gawin. "Salamat po, Dok, para sa lahat." Natama muli ang kanilang mata, at sa huling pagkakataon sa look ng silit na iyon, ang lahat ng profesional na pagkukunwari ay nawala. Ang natira ay isang lalaki at isang babae, kapwa nakakaramdam ng isang pang-akit na mapanganib, isang koneksyon na hindi dapat naroon, ngunit ngayon ay hindi na nila kayang itanggi pa. Lumabas si Elara ng klinika na may daladalang reseta para sa kalusugan ng kanyang katawan, ngunit mayroon na ngayong isang sakit na nagsisimulang tumubo sa kanyang kaluluwa, isang sakit na pareho nilang niliha. Ang masumunod na linggo ay naging isang laruan anino sa isipan ni Elara. Ang pangalan ni Marco ay isang musikang paulit-ulit na tumutuktok sa kanyang ulo, isang himig na parehong matamis at nakakabahala. Sinubukan niyang ibuhos ang lahat ng umapaw na enerhiya sa kanyang sining, at ang resulta ay isang serya ng obra na puno ng hindi may paliwanag na pagnanasa at kalungkutan. Nakita ito ni Leo, ang kanyang kasintahan, at ipinakmalaki. "May bago sa iyong magawa, mahal," sabi nito isang gabi habang yakap siya. Mas may lalim, mas may tapang. Ngumiti lamang si Elara, isang ngiting hindi umabot sa kanyang mamata, dahil alam niyang ang lalim na iyon ay nakmula sa isang lihim na balon na hindi kailanman masisilip ni Leo. Ang gabing kanyang unang solo exhibit ay dumating. Isang maliit ngunit eleganteng gallery sa Makati ang napuno nga tao, ng mahihinang usapan, at ng tunog ng nga kopitang na umpugan. Ito ang gabi ni Elara. Suot ang isang itim na bestida na yakap ang kanyang katawan,
Ang kanyang buho ay nakapusot ng simple na lalong napalitaw sa habang kanyang gumanap siya bilang isang mahusay na artista. Hindi lamang sa canvas, kundi sa entablado ng lipunan. Bumabati, ngumingiti, ipinapaliwanag ang kahulugan sa likod ng bawat kulay at linya. Nasa tabi niya si Leo. Ang perpektong imahe ng isang sumusuportang kasintahan, hawa ang dalawang kopita ng alak. Ang kanyang mukha ay puno ng pahanga para sa babaeng mahal niya. Samantala, sa kabilang panig ng siyudad, si Marco ay sapilitang kinalatkat ng kanyang asawang si Isabela patungo sa parehong gallery. Kailangan nating magpakita, Marco. Ang kumpanya ko ay isa sa mga sponsor. It's good for networking, sabi ni Isabela habang inaayos ang kanyang mamahaling damit sa salamin ng kotse. Para kay Marco, ang magabing tulad nito ay isang obligasyon, isang bahagi ng pakete ng kanyang matagumpay na buhay. Pagpasok nila sa gallery, agad na naging abala si Isabela, bumabati sa mga kakilala. Ang kanyang ngiti ay kasing kinangunit kasing lamig ng mga diamante sa kanyang mga daliri. Naiwan si Marco na maisa, isang estranghero sa mundong iyon, hawa ang isang kopita ng alak na wala siyang bala inumin. Nagsimula siyang maglakat-lakat. Tinitingnan ang nga obra sa pada ng walang tunay na interes. Mga abstract, mga landscape, mga still life. Ngunit pagdating niya sa gitnang bahaging gallery, isang serye nga portrait ang pumukaw sa kanyang pansin. Mga mukha na puno ng emosyon, mga matang tila nangungusap. May isang pamilya na estilo sa bawat guhit, isang sensitibidad na minsan na niyang nasilayan sa mga pahinangang isang sketchbook. At doon, sa gitna nga tao, nakita niya siya. Si Elara. Ngunit hindi ito ang Elara na nakilala niya sa klinika. Ang babaeng nakatayo roon ay hindi mahina o kinakabahan. Siya ay nagliliwanag. Ang paraan ng pagtawa niya sa isang birong sinabi ng isang kritiko, ang kumpas ng kanyang makamay habang ipinapaliwanag niya ang kanyang proseso, ang paalap sa kanyang mata. Nakita ni Marco ang babaeng buo, ang artistang kumpleto, ang kaluluwang nakita niya sa maguhit nito ay naroon ngayon sa kanyang harapan, buhay na buhay. Isang matinding damdamin ang biglang kumurot sa kanyang puso, isang halong ng paganga, pagnanasa, at isang kakaibang selos para sa mundong ginagalawan nito, isang mundong malayang-malaya kumpara sa kanyang dekahong buhay. Nakunwari siyang masusing pinaaralan ang isang painting, isang malaking canvas ng isang babaeng nakatalikod habang nakatingin sa isang bintanang umulan. Dito siya nahintay. Maya-maya, humiwalay si Elara sa grupo nga kausap, tila naghahanap ng isang sandali ng kapayapaan. Kumuha siya ng isang baso ng tubig, at sa kanyang paglingon, naktama ang kanilang nga mata. Ang buong ingay nga gallery ay tila nawala. Ang nga tao sa paligid nila ay naging nga malabong anino. Sa loob nga ilang segundo, sila lang ang naroon, konektado sa pamamagitan ng isang tingin na punong gulat, pakilala, at isang hindi may kakailang katanungan. Si Elara ang unang nakabawi. Dahan-dahan siyang lumapit, ang kanyang puso ay dumadagundong sa kanyang dibdib. Dr. Ignacio, sabi niya, ang kanyang boses ay bahagyang nanginginig. Marco, pagtatama niya, ang kanyang boses ay mas malalim kaysa sa naalala niya. Hindi ko inaasahan na makita ka rito. Congratulations, Elara. Ang iyong nga gawa. Mas makapangyarihan sila kapag nakikita ng personal. Ang kanyang mata ay hindi nakatingin sa painting, kundi direkta sa kanya. Ang papuri niya ay tila may dalang ibang kahulugan. Salamat, sagot ni Elara, naramdaman ang pamumulang ng kanyang pisngi. Sponsor ang kumpanya ng asawa ko. Ah, ganun pala. Isa na namang katahimikan. Ang kanilang katawan ay makalapit. Sapat na para maamoy ni Marco ang bahagyang amoy ng pintura at pabango mula kay Elara, at para maramdaman ni Elara ang init na namumula sa katawan ni Marco. Ang isang ito, sabi ni Marco, itinuturo ang painting ng babae sa bintana, ito ang paborito ko. May lungkot, pero may paasa. Tumingin si Elara sa painting, at pagkatapos ay kay Marco. Minsan, ang pagtingin sa labas ang tanging paraan para makita ang nasa loob, pabulong niyang sabi. Ang kanilang pausap ay parang isang tula na sila lang ang nakakaintindi. Sila ay nagsasalita tungkol sa sining, ngunit ang kanilang pinausapan ay ang kanilang nga sarili, ang kanilang nga nakakulong na kaluluwa. Sa sandaling iyon, lumapit si Isabela, ang kanyang ngiti ay perpekto ngunit walang buhay. Marco, darling, andito ka lang pala. Kanina pa kita hinahanap,
sabi niya. Ang kanyang tingin ay dumaan kay Elara na parang hangin. Hinawakan niya ang braso ni Marco. Oh, and you must be the artist. Congratulations. Ang kanyang tono ay patronizing. Isabella, this is Elara Santos, formal na pakilala ni Marco. Kasabay nito, lumapit na rin si Leo. Mahal, okay ka lang? Tanong niya kay Elara, bago napansin si Marco at Isabella. Isang awkward na papapakilala ang naganap. 4 na tao, 2 magkapareha, ngunit 6 na lihim at isang katotohanan ang namamagitan sa kanilang lahat. Ang tensyon ay halos nahihipo, si Isabella ay naiinip, si Leo ay nagtataka, at sina Marco at Elara ay desperadong sinusubukang itago ang kuryenteng dumadaloy sa pagitan nila. We have to go, sabi ni Isabella, hinihila na si Marco. It was nice meeting you both. Habang sila ay papalayo, lumingon si Marco. Hinanap ng kanyang nga mata si Elara sa gitnang nga tao. Nakatingin din ito sa kanya, ang kanyang nga mata ay puno ng maksalitang hindi kayang bigkasin. Sa huling pagtatamang iyon ng kanilang mapaningin, isang kasunduan ang nabuo ng walang tuno. Tapos na ang pagkukunwari. Ang pakikita nilang iyon ay hindi na isang aksidente, kundi isang tadhana. Ang pagiging doktor at pasyente ay isang malayong alaala na lamang. Ngayon, sa totoong mundo, sa labas ng mapada na klinika, sila ay isang lalaki at isang babae na kapwa nakahanap ng isang bagay na matagal na nilang nawawala. At alam nila, sa kanilang mapuso, nahahanapin nila ito muli. Hindi na aksidente. Sa pagkakataong ito ay magiging isang sadya at mapanganib na papili. Sa loob ng kotse, habang si Isabella ay masayang nakukuwento tungkol sa mabagong koneksyon na kanyang nakuha, si Marco ay tahimik lamang na nakatingin sa labas ng bintana, sa mailaw ang siyudad na dumadaan. Ang imahe ni Elara, na nagliliwanag sa gitna ng kanyang sariling mundo, ay nakaukit na sa kanyang isipan. Ang punto ngang walang pagbabalik ay narating na nila. At sa unang pagkakataon sa loob ng maraming taon, nakaramdam siya ang takot at pananabik sa kung ano ang naghihintay sa kanya bukas. Ang gabi sa gallery ay naiwan ng isang marka, isang hindi nakikitang selyo sa pagitan nina Marco at Elara. Ang kanilang koneksyon, na dati isang lihim na bulong sa loob ng klinika, ay isa na ngayong sigaw sa gitna ng mundo, kahit na sila lang ang nakakarinig. Kinabukasan, habang nakaupo si Marco sa kanyang tahimik na opisina, ang katahimikan ay tila mas malalim, mas malungkot. Ginawa niya ang isang bagay na alam niyang laba sa etika, isang bagay na hindi pa niya nagawa sa 20 taon ng kanyang propesyon. Binuksan niya ang file ng pasyente ni Elara Santos. Doon, sa ilalim ng kanyang medical na kasaysayan, ay ang kanyang numero ng telepono. Tinitigan niya ito ngang matagal, ang kanyang daliri ay naalangan sa ibabaw ng screen. Ito ay isang linya, at sa oras na tawerin niya ito, wala nang babalikan. Ngunit ang alaala ng mamata ni Elara kagabi, puno ng paasam at pakilala, ang nagtula sa kanya. Nagtipa siya isang mensahe, maingat na pinipili ang bawat salita. This is Dr. Ignacio. I just wanted to congratulate you again on a successful exhibit. Your work is truly remarkable. Profesional, malayo, ligtas. Pindot. Send. Para kay Elara, ang pagtunog ng kanyang telepono ay nadulo ng isang kaba na halos ikahimatay niya. Nang makita niya ang pangalan, kahit na formal, ang kanyang puso ay nasimulang tumakbo ng napakabilis. Ang isang simpleng mensahe ay naging isang patunay. Hindi niya iyon ginuni-guni. Ang kuryente sa pagitan nila ay totoo. Maingat din ang kanyang sagot. Salamat po, Doc. I appreciate you coming. Ang poat Doc ay isang pada na kanilang itinayo, ngunit alam nilang pareho kung gaano karupo ang pada na iyon. Ang formalidad ay hindi nagtagal. Ang isang mensahe ay naging 2, pagkatapos ay 10, hanggang sa ang kanilang nga pausap ay naging isang tuloy-tuloy na agos na dumadaloy sa kanilang mahapon. Mula sa simpleng kumusta, napunta ito sa pagbabahagi ng maliliit na bahagi ng kanilang buhay. Nagpapadala si Elara ng litrato ng isang bagong kulay na kanyang tinimpla, na may caption na kulay ng lungkot. Sa tingin mo, sasagot si Marco, para sa akin, kulay iyan ng paghihintay. Magpapadala si Marco ng litrato ng ulan mula sa bintana ng kanyang opisina. Sasagot si Elara, sana pintura na lang ang ulan, para makulayan ang lahat ng kulayabo. Sila ay naging magaling na tagapag-ingat na kaluluwa ang isa't isa. Sa gabi, kapag si Leo ay mahimbing nang natutulog sa tabi niya,
si Elara ay magdama na nakikipausap kay Marco. Sa kanya, naikuwento niya ang matakot at pangarap na hindi maintindihan ni Leo. Si Marco naman, sa magabing naisa siya sa kanyang study habang si Isabela ay nasa isang business trip. Kay Elara niya nasasabi ang pakiramdam ng pagiging isang impostor sa sarili niyang buhay. Ang kanilang telepono ay naging portal patungo sa isang santuaryo kung saan sila ay nakikita, naunawaan, at tinatanggap. Pagkatapos 2 linggo, ang digital na espasyo ay naging napakaliit para sa lumalaki nilang damdamin. Gusto kitang makita, Elara, text ni Marco isang gabi, ang salita ay direkta at walang paligoy. May alam akong isang coffee shop, tahimik lang. Maganda ang ilaw, baka gusto mong ma-drawing doon. At gusto kong makitang muli ang iyong sketchbook. Ang dahilan ay manipis na tabing lamang, at alam ito ni Elara. Ito ay isang imbitasyon, isang hamon. Ang isang bahagi niya ay sumisigaw na tumanggi, na protektahan ang kanyang sarili at si Leo. Ngunit ang mas malakas na bahagi, ang bahaging uhaw sa koneksyon na natakpuan niya kay Marco, ay hindi na kayang tumanggi. Sige, simpleng sagot niya. Nakita sila sa isang maliit na kapihan na nakatago sa isang eskinita sa Quezon City, malayo sa kanilang mga mundo. Sa paggupo nila sa harap ng isa-isa, ang bigat ng kanilang ginagawa ay biglang naging totoo. Ang digital na tapang ay napalitan ng pisikal na pagkailang. Ngunit nang masimula silang mausap, nawala ang lahat na yun. Ang kanilang magkwentuhan ay mas malalim pa kaysa sa text. Dito, nakikita nila ang bawat pagbabago sa ekspresyon ng isa-isa, naririnig ang bawat paalangan sa kanilang nga boses. Minsan, pakiramdam ko ay gumaganap lang ako sa isang entablado, paamin ni Marco, habang hinahalo ang kanyang kapeng hindi naman niya iniinom. Ang matagumpay na doktor, ang mabuting asawa. Matagal na mula nang naramdaman kong ako lang si Marco. Tumango si Elara, ang kanyang nga mata ay punong paunawa. At ako naman, pakiramdam ko ay kumukupas ang kulay ko. Mahal ako ni Leo, pero mahal niya ang ideya ang pagiging ako, ang artist girlfriend. Hindi niya nakikita ang maaraw na kulay abo, ang hirap. Sa pag-amin na iyon ng kanilang makalungkutan, isang mas malalim na ugnayan ang nabuo. Sila ay 2 taong nalulunod sa makaibang karagatan, ngunit sa wakas ay natakpuan ang isang kamay na makakapitan. Magsasara na ang kapihan. Ayaw pa nilang matapos ang gabi. Maglakad muna tayo, mungkahi ni Marco. Dinala sila ng kanilang magpaa sa isang maliit at tahimik na parke sa malapit. Ang hangin ay malamig, ang tanging ilaw ay mula sa ilang poste ng ilaw na may kulay dilaw. Habang sila ay naglalakad, ang espasyo sa pagitan nila ay unti-unting kumikitik. Ang kanilang makamay ay nakakadampian, sinasadya, hindi sinasadya, nagdudulot ng maliliit na kislap ng kuryente sa bawat pagkakataon. Ang kanilang masalita ay kumonti, napalitan ng isang katahimikang comfortable ngunit puno ang tensyon. Huminto sila sa ilalim ng isang nag-isang poste ng ilaw na bahagyang kumukurap. Ang ginintuang liwanag ay tumama sa mukha ni Elara, ginawang anino ang kanyang nga pilik mata, nagbigay nga kislap sa kanyang nga labi. Tinitigan siya ni Marco, at sa sandaling iyon, ang lahat ng dahilan, ang lahat ng paalinlangan, ay naglaho. Ang naririnig na lang niya ay ang malakas na kabog ng kanyang sariling dibdib. Ang lahat ng kanilang nga text, mga lihim na pag-usap, mga ibinahaging pangarap, ay nagtipon-tipon sa nag-isang sandaling ito. Dahan-dahan, itinaas niya ang kanyang kamay at hinaplos ang kanyang pisngi. Ang kanyang balat ay malambot at mainit, hindi umiwas si Elara. Sa halip, isinandal niya ang kanyang mukha sa palat nito, isang tahimik na paksuko, iyon na ang kumpirmasyong kailangan niya. Tinawid niya ang huling pulgada sa pagitan nila. Ang unang halik ay hindi marahan. Ito ay marahas, gutom, at puno ng pananabik na matagal ng kinikimkim. Isang pagpapalaya ngang lahat ng tensyon, isang pag-amin, isang pagtawid sa hangganan na wala ng balikan. Ang kanyang malabi ay nahahanap, at ang malabi ni Elara ay sumasagot ng may parehong sidi. Ang kanyang nga kamay ay humawa sa likod ng kanyang ulo, isinupsop ang sarili sa kanya, habang ang nga kamay ni Elara ay kumapit ng mahigpit sa kanyang Amerikana, na parabang siya ang tanging matata na bagay sa isang mundong biglang umikot. Ito ay isang halik na lasang kape at paksisisi. Nang sila ay magiwalay, pareho silang hinihingal. Isinandal nila ang kanilang ngano sa isa't isa, ang kanilang nga pahinga ay naghalo sa malamig na hangin ng gabi.
Ang init ng sandali ay mabilis na napalitan ng malamig na katotohanan ng kanilang ginawa. Ang kili ay sinundan agad ng isang alon ng pakakasala. Nakatayo sila roon, sa ilalim ng kumukurap na ilaw, ang kanilang hali ay nakabitin sa hangin sa pagitan nila. Isang maganda at tribleng gawa na nagbago sa lahat. Ang binhinga pananasa na itinanim sa klinika ay ganap ng namukatkat, at ang mga talulot nito, alam nilang pareho, ay may lason. Ang halik sa parke ay isang mitsa. At sa sandaling iyon, alam nina Marco at Elara na ang apoy ay hindi na mapipigilan. Walang salitang namagitan sa kanila habang naglalakbay sila sa kotse. Si Marco ang nakmamaneho, ang kanyang nga kamay ay mahigpit na nakakapit sa manibela na tila doon siya kumukuhang lakas, habang ang kanyang isip ay isang magulong karera ngang pagnanasa at paalinlangan. Si Elara naman ay nakatingin lamang sa bintana, pinakmamasdan ang mailaw ngang siyudad na humahalo sa kanyang sariling refleksyon. Hindi na niya kilala ang babaeng nakikita niya. Isang babaeng may mga matang na liliwanag sa isang dinararapat na kilik. Isang babaeng ilang sandali na lang ay isusuko ang lahat para sa isang damdaming ipinakbabawal. Ang bawat pahliko ng kotse ay isang hakbang palapit sa isang kasalanang pareho nilang pinili, walang pilitan, walang pandilinlang. Ito ay isang pagsuko sa isang pang-akit na mas malakas pa sa kanilang konsensya. Huminto sila sa harap ng isang mataas na gusali, isang hotel na madalas gamitin ng mga negosyante, isang lugar na walang personalidad, walang alaala. Perpekto para sa isang krimen ng damdamin. Ang pag-check-in ni Marco ay mabilis at episyente, isang kilos na tila sanay na siya, kahit na ito ang unang pagkakataon sa buong buhay niya na gumawa siyang ganito. Bawat hakbang nila sa malambot na carpet ng hallway, bawat tunog ng pahinga nila sa loop ng elevator, ay napapabigat sa hangin sa pagitan nila. Ang tunog ng kikat na nakbukas ng pinto ng sili ay parang isang hatol. Sa kanilang pagpasok, isang malawak at malamig na silid ang sumalubong sa kanila. Malinis ang lahat, mula sa puting-puting kumot na nakalata sa kama hanggang sa mga pada na walang anumang palamuti maliban sa isang generic na painting. Ang bintana ay isang malaking salamin na napapakita ngang buong tanawin ng kumikinang na siyudad. Ang silid ay walang kinikilingan, isang blankong espasyo, isang perpektong lugar para isulat ang simula ng kanilang kasalanan. Isinara ni Marco ang pinto, at ang mahinang pagklik nito ay tila naksara na rin ng koneksyon sa labas ng mundo. Nananatili silang nakatayo. Ilang talampakan ang layo sa isa-isa. Hindi gumagalaw. Hindi nagsasalita. Ito ang huling pagkakataon para umatras. Isang salita lang mula sa kahit sino sa kanila, isang hindi, at matatapos ang lahat. Ngunit walang naksalita, naglakad si Elara patungo sa bintana, tinalikuran si Marco. Idinikit niya ang kanyang palat sa malamig na salamin, pinakmamasdan ang masasakyang parang nga alitap-tap sa ibaba. Ito ang kanyang huling sandali ng paglaban, isang tahimik na pamamaalam sa babaeng kilala niya bago ang gabing ito. Pagkatapos, huminga siya ng malalim, at dahan-dahang humarap kay Marco. Ang kanyang nga mata ay hindi na naalangan. Napalitan na ito ngang isang malungkot na patanggap, naintindihan ni Marco. Habang nakatiti sa kanya, nagsimula niyang kalasin ang nga butones ng kanyang damit pang-opisina. Ang kanyang nga kamay, na napakatatak at tiyak sa loob ng operating room, ay nanginginig ngayon. Bawat butones ay isang pakikibaka. Nakita ito ni Elara, at ang kahinaan niyang iyon ay nagbigay sa kanya en kakaibang tapang. Itinaas niya ang kanyang makamay sa kanyang likuran, hinanap ang zipper ng kanyang bestida. Ang tunog na zipper na dahan-dahang bumababa ay ang tanging ingay sa loob ng silid, isang tunog na mas malakas pa sa isang siga. Hinayaan niyang malagla ang damit sa sahi, naiwan siyang nakatayo sa harap ni Marco suot lamang ang isang itim na lasher na bielizna. Isang kaswatan na sadya niyang pinili kaninang umaga, isang lihim na paamin sa kanyang sarili kung saan hahantong ang araw na ito. Sa wakas ay natanggal na rin ni Marco ang kanyang damit, at pagkatapos ay ang kanyang pantalon. Nananatili silang nakatayo roon, ilang saglit, hubat sa harap ng isa-isa sa paraang higit pa sa pisikal. Ito ay isang pahuhubad ng kaluluwa, na lahat ng pakukunwari. Lumapit si Marco sa kanya. Ang kanyang unang pagdampi ay magalang, halos banal. Hinaplos niya ang kanyang balikat, ang kanyang braso, na tila sinusubukan niyang isaulo ang bawat pulgada ng kanyang balat. Pagkatapos, hinalikan niya siya. Ang halik na ito ay iba sa nauna. Ito ay marahan, malalim, isang tanong na walang salita.
At ang pagtugon ni Elara, ang pagbukas ng kanyang ngelabi, ang pagyakap ng kanyang ngebraso sa lik ni Marco, ang siyang sagot. Binuhat siya ni Marco na tila wala siyang anumang bigat at dahan-dahan siyang inihiga sa kama. Ang lamig ng kumot sa kanyang likod ay mabilis na napalitan ng init ng katawan ni Marco na dumagan sa kanya. Hindi ito isang marahas na pag-angkin, kundi isang mabagal na paglalakbay ng pagtuklas. Ang kanyang mahalik ay gumapang mula sa kanyang ngalabi, pababa sa kanyang lik, sa kanyang dibdib. Bawat pagdampi ay napapadala ng isang alon ng kuryente sa buong katawan ni Elara. Ang kanyang kamay ay gumuhit ng gapetan sa likod ni Marco, nararamdaman ang bawat kalamnan na naninikip sa ilalim ng kanyang daliri. Elara, bulong ni Marco sa kanyang tainga, ang kanyang hininga ay mainit at nakakapaso. Napakaganda mo. Hindi ito isang papuri lamang sa kanyang katawan, kundi isang pahanga sa kanyang katapangan, sa kanyang paksuko. Ang isang bahagi ni Elara ay sumisigaw pa rin ng huwak, isang maliit na tinin ng konsensya na unti-unting naluluno sa dagat ng sensasyon. Ngunit nang maramdaman niya ang papasok ni Marco sa kanya, ang paiisa ng kanilang makatawan, ang lahat ng paisip ay nawala. Ang natira na lamang ay ang purong pakiramdam. Marco. Daing niya, ang kanyang kuko ay bahagyang bumaon sa kanyang balikat. Dito. Isang pakiusap, isang utos. Ang kanilang magalaw ay nasimula ng mabagal, isang ritmo na puno ng paingat, ngunit habang tumitindi ang init, ang ritmo ay bumilis, naging isang sayaw na primitibo at desperado. Ang tuno sa silid ay ang kanilang pahinga, ang patama kanilang balat, at ang pangalan nila na paulit-ulit na binibikas na parang isang panalangin. Sa rurok ng kanilang pananasa, sabay nilang narating ang isang lugar na parehong langit at impyerno. Pagkatapos, ang lahat ay tumahimik. Ang tanging maririnig ay ang pintik ng kanilang mapuso na unti-unting bumabalik sa normal. Nakahiga silang makayakap, ang pawis ay nanlalamig sa kanilang mabalat. Walang nagsasalita, ang katahimikan na bumalik ay mas mabigat kaysa sa nauna. Ito ay puno na ngayon ng bigat ng kanilang ginawa, pinikit ni Elara ang kanyang mata. Sa likod ng naglalahong anina ng kaligayahan, isang malalim na lungkot ang nagsimulang gumapang. Sino na siya ngayon? Isang manloloko? Isang makasalanan? Si Marco naman ay nakatingin sa kisama, ang isang braso ay nakayakap pa rin kay Elara. Ang pakiramdamang kabuuan na matagal na niyang hinahanap ay naroon, ngunit may kasama itong lason ng pagkakasala. Ang mukha ni Isabela, ang tawang kanyang anak, ay biglang lumitaw sa kanyang isipan, mamulto sa gitna ng kanyang tagumpay. Nakahiga sila roon sa dilim, dalawang estranghero na pinaisa ng kalungkutan, at ngayon ay pinabikis ng isang kasalanan. Sa labas, ang siyudad ay patuloy sa kanyang buhay, walang kamalay-malay sa isang mundong gumuho sa loob ng isang tahimik na silid ng hotel. Ang umaga pagkatapos ng gabi sa hotel ay dumating ng may isang malupit na liwanag. Ang init at pagsasama ng kanilang mga katawan ay napalitan ng isang malamig at awkward na distansya. Nakbihis sila sa makabilang panig ng silid, iniwasan ang mata ng isa-isa, na parabang ang patingin ay isang paamin sa napakalaking kasalanang kanilang ginawa. Ang bulong ng pananasa ay napalitan ng isang bigeting katahimikan. Walang halik, walang yakak ng pamamaalam. Isang simpleng maingat ka lamang ang namutawi sa labi ni Marco bago lumabas si Elara ang pinto, isang pangungusap na tila mas angkop para sa isang estranghero. Bawat isa sa kanila ay naglakad palayo, dala hindi lamang ang alaala ng kaligayahan, kundi ang simula ng isang habambuhay na pagkakasala. Ang pag-uwi ni Marco sa kanyang tahanan ay isang pagpasok sa ibang mundo. Ang kanyang bahay sa isang eksklusibong subdivision ay malawak, tahimik, at perpektong nakaayos, isang salamin ng personalidad ng kanyang asawang si Isabela. Nakita niya itong nakaupo sa kanilang mamahaling dining table, ang mukha ay naliliwanagan ng screen ng kanyang laptop. Hindi man lang ito lumingon nang pumasok siya. "You're home late," sabi nito, ang kanyang mata ay nakapako pa rin sa trabaho. "Complicated prosedura sa ospital?" Ang simpleng tanong ay tumusok sa puso ni Marco na parang isang patalim. "Ito na ang unang kasinungalingan." "Oh," sagot niya, sinisikap na panatilihing normal ang kanyang boses, "isang emergency C-section." Medyo matagal. Lumapit siya at hinalikan ito sa sentido, isang kilos na automatiko na niyang ginagawa sa loob ng 15 taon. Ngunit sa pagkakataong ito, ang lahat ay iba.
Ang amoy nga mahaling pabango ni Isabela, na dati isang amoy ngang tahanan, ay tila sumasalungat ngayon sa multo ngang mas matamis at mas natural na amoy ni Elara na kumakapit pa rin sa kanyang balat, sa kanyang buhok. Maliligo lang ako, mabilis niyang sabi, at halos tumakbo siya paakyat sa kanilang master's bedroom. Sa loob ngang banyo, habang ang mainit na tubig ay dumadaloy sa kanyang katawan, kinuskos niya ang kanyang balat na parabang kaya niyang hugasan ang kanyang kasalanan. Ngunit habang tinitignan niya ang kanyang refleksyon sa salamin na punong hamok, isang estranghero ang nakatingin pabalik. Ang muha ay pareho, ngunit ang mata ay may bagong bigat, isang bagong anino. Ang hapunan nila ay tahimik, gayang dati. Ang tanging maririnig ay ang kalansing ng kanilang nga kubyertos sa pinggan. Si Isabela ay nakukuwento tungkol sa isang merger, sa isang business trip sa Singapore. Si Marco ay tumatango, nagpapanggap na nakikinig, ngunit ang kanyang isip ay nasa ibang lugar. Naglalakbay ito pabalik sa silik ng hotel, sa pakiramdam ngang malambot na balat ni Elara sa ilalim ng kanyang magadaliri, sa tunok ng kanyang magadaing. Habang nagsasalita ang kanyang asawa tungkol sa mga numero at kontrata, ang naririnig niya ay ang pangalan niya na binubulong ni Elara. Isang malalim na bangin ang biglang lumitaw sa gitna ng kanilang hapakainan, isang bangin na matagal nang naroon ngunit ngayon lang niya nakita ng malinaw. Para naman kay Elara, ang pagbabalik sa kanyang apartment ay isang pagbabalik sa isang entablado. Ang kanilang maliit na espasyo, na dati isang kalungan ng pag-ibig at signing, ay tila isa na ngayong selda. Naabutan niya si Leo na nag-aalalang naghihintay sa sala. "Mahal, saan ka galing? Kanina pa kita tinatawagan," sabi nito, ang boses ay punong kang pag-aalala. Ang kasinungalingan ay lumabas sa kanyang bibig ng mas madali kaysa sa inaasahan niya, at iyon ang mas lalong nakapagpatakot sa kanya. "Pasensya na, namatay ang baterya ng telepono ko. Na-overtime ako sa studio, may tinapos lang na commission piece. Alam mo na, kapaando na ang inspirasyon." Niyakap siya ni Leo, isang yakap na puno ng pagtitiwala. Ang yakap na iyon ay parang mangganak babagang uling sa kanyang balat. "Magpahinga ka na," sabi nito. "Namimiss na kita." Nang gabing iyon, sinubukan ni Leo na angkinin siya. Ang kanyang nga halik at haplos, na dati nagdudulot sa kanya ang kapanatagan, ay tila nga panghihimasok ngayon. Ang kanyang katawan ay naroon, ngunit ang kanyang isip at kaluluwa ay naiwan sa hotel. Habang hinahakan siya ni Leo, ipinikit niya ang kanyang mata at sa dilim, ang mukha ni Marco ang kanyang nakita. Ipinagpatuloy niya ang pagkukunwari, ang kanyang katawan ay gumagalaw sa isang pamilyar na sayaw, ngunit ang kanyang puso ay nanlalamig. Isang malaking kasalanan ang ginagawa niya kay Leo, isang pagtataksil na mas malala pa sa pisikal na akto. Dahil sa sandaling iyon, habang nasa mabisik siya ng lalaking nagmamahal sa kanya, ang ninanais niya ay ang lalaking sumira sa kanya. Nagsimula ang kanilang bagong buhay, isang buhay na may dalawang muha. Ang kanilang telepono, na dati tulay ng koneksyon, ay naging pinagmumulan ng patuloy na pagkabalisa. Isang gabi, habang nanonood sila ni Leo ang pelikula, biglang umilaw ang screen ang telepono ni Elara. Isang mensahe mula kay Marco. "Kumusta ka na?" Isang simpleng tanong, ngunit para kay Elara, ito ay parang isang paksabok, napatalon siya ng bahagya, at napansin iyon ni Leo. "Sino yan?" tanong nito. Ang kanyang tingin ay mausisa. "Ah, kliyente lang," mabilis niyang sagot, itinatago ang telepono. Nangungulit tungkol sa painting. Ang bawat pagtunog ng telepono ay isang maliit na atake sa puso. Naging eksperto sila sa pagburangang mensahe, sa paggawa ng alibi, sa pagsasalita sa mga kode. Ang kanilang relasyon ay napatuloy sa mga ninakaw na sandali. Isang mabilis na tanghalian sa isang karinderyang malayo, sa kanilang mga opisina. Isang pagtatakbo sa isang bookstore kung saan nakukunwari silang hindi makakilala. Ang pagnyanasa ay naroon pa rin, mas pinatindi pang ngang panganib, ngunit sa bawat pakikita, ang anino ngang takot at pagkakasala ay mas lalong humahaba. Ang bigat ng kanilang kasinungalingan ay nagsimulang mapakita. Si Marco ay naging mas irritable, mas malayo sa kanyang pamilya. Si Elara ay hindi na makapagpinta ng may parehong kalayaan, ang bawat guhit niya ay tila may bahid ng kanyang lihim. Ang kanilang buhay ay naging isang nakakapagod na pagganap. Sa gabi, sa kani-kanilang mga kama, sa tabi ng kanilang mga kabiyak, pareho silang nakatingin sa dilim. Ang kanilang mga katawan ay naroon,
Ngunit ang kanilang mga isip ay makasama sa isang mundong sila lang ang nakakaalam. Sila ay magabilanggo sa isang kulungang sila mismo ang gumawa, isang kulungang magandang ngunit nakamamatay. Ang bawat araw ay isang paglalakat sa manipis na alambre, at alam nila, sa kaibuturan ng kanilang mapuso, na anumang sandali, maari silang mahulog. Ang nga araw pagkatapos ang kanilang unang pakikita sa hotel ay naging isang uri ng pagsubok. Sinubukan nilang bumalik sa kanilang nga normal na buhay, ngunit ang normalidad ay isa na ngayong kasinungalingan. Ang bawat pagtawa ni Leo, bawat formal na pakiusap ni Marco kay Isabela, ay may kasamang matalas na kirot ng pagkakasala. Ngunit kasabay ng pagkakasala ay isang damdaming mas malakas at mas mapilit, isang uri ng pagkagutom na hindi mapawi ng pang-araw-araw na buhay. Ang alaala ng kanilang nga katawan na makasama ay isang laknat na hindi bumababa. Sinimulan nilang bigyan ng katwiran ang kanilang nga sarili sa katahimikan ng kanilang nga isipan. Para kay Marco, si Elara ang kanyang hininga sa isang buhay na matagal nang nakakulong at walang hangin. Para kay Elara, si Marco ang tanging taong nakakita sa kanyang kaluluwa, hindi lamang sa kanyang sining. Ang kanilang text message, na dating punong ang paingat, ay naging mas mapangahas, punong nga salitang napapahiwati ng kanilang matinding pananabik. Ang pagkakataon ay dumating nang si Isabela ay umalis para sa kanyang business trip sa Singapore. Sa unang pagkakataon sa loob ng maraming taon, si Marco ay mag-isa sa kanilang malaking bahay sa loob ng 4 na araw. Ang bawat sulok ng bahay ay sumisigaw sa kanyang kalungkutan. Ang bawat tahimik na silid ay isang paalala nganyang walang lamang buhay. Ang kalungkutang iyon, na hinaluan ng matinding pagnanasa, ang natulak sa kanya na gawin ang pinakamapanganib na hakbang. Kinuha niya ang kanyang telepono, wala ang asawa ko, simpleng text niya kay Elara. Gusto kitang makita. Pumunta ka rito. Ang mensahe ay isang direktang imbitasyon, walang pakukunwari, walang dahilan, isang purong paangkin. Para kay Elara, ang pagtanggap sa mensaheng iyon ay isang digmaan sa kanyang kalooban. Ang pagpunta sa bahay ni Marco ay ibang-iba sa hotel. Ito ay isang papasok sa buhay na binuo nito kasama ang ibang babay. Ito ay isang paglapastangan sa isang sagradong lugar. Ngunit ang pangakit ng panganib, ang pangako ng muling pagdama sa init na iyon, ay mas malakas kaysa sa kanyang takot. Nakmaneho siya patungo sa subdivision ni Marco, ang bawat pagliko ay napapabilis sa tibok ng kanyang puso. Habang dumadaan siya sa malalaking bahay at malilinis na kalye, naramdaman niya ang pagiging isang manlolok, isang mananakaw sa gabi. Nang huminto siya sa harap ng bahay ni Marco, halos hindi siya makahinga. Ito ay malaki, moderno, at malamig tingnan. Isang kuta na sumisimbolo sa lahat ng bagay na hindi siya. Si Marco na mismo ang nakbukas ng pinto. Sa sandaling makapasok si Elara at may sara ang pinto sa kanilang likuran, ang lahat ng paalinlangan ay naglaho. Wala nang salita. Hinila siya ni Marco palapit sa kanya at ang kanilang nga labi ay natakpo sa isang halik na punong desperasyon. Ang pananabik na kanilang sinupil sa loob ng ilang linggo ay sumabog na parang isang bulkan. Ang halik ay hindi na maingat, kundi marahas at nagaangkinan. Sa halip na dalhin siya sa kanilang silit tulugan, isang lugar na masyadong sagrado para lapastanganin, dinala siya ni Marco sa kanyang pribadong study. Ito ang kanyang santuaryo. Ang nga pader ay puno nga libro, ang hangin ay amoy lumang papel at katat. Sa isang sulok ay nakatayo ang kanyang nga lumang kagamitan sa fotografiya, mga saksi sa isang kinalimutang pangarap. Ito ang lugar kung saan siya nagiging si Marco lamang. Sa loob ngang silit na iyon, ang kanilang paibigan ay nakaroon ng ibang antas. Ito ay mas pamilyar na ngayon, ngunit mas desperado. Wala na ang hiya ang unang pakikita. Ang nga damit ay mas mabilis na nahubad, ang gapadampi ay mas may katiyakan. Hinila siya ni Marco papunta sa kanyang malaking mesa na gawa sa mahogani, na napakalat sa mapapeles at libro, isang simbolikong pagulo sa kanyang mayos na buhay. Sabihin mong sa akin ka lang, Elara. Utos niya habang ang kanyang nga labi ay gumagapang sa kanyang liig, ang kanyang boses ay malalim at puno ng pagnanasa. Hindi na ito isang simpleng pisikal na akto, ito ay isang pangangailangan para sa pag-ari, para sa kumpirmasyon. Habang ang makamay ni Marco ay buong tapang na sinisiyasat ang bawat kurba ng kanyang katawan, mula sa kapunuan ng kanyang dibdib na nakasilip sa koronang puntas ng kanyang bra, hanggang sa lambot ng kanyang ngahita, sumagot si Elara hindi lamang sa daing, kundi sa masalita. Sayo ako,
Marco. Ito ay isang ganap na paksuko, isang paminasama sandaling iyon. Ang kanyang buong pagkatao ay paari ng lalaking ito. Ipinatong siya ni Marco sa mesa, ang lamig ng kahoy ay isang kakaibang kaibahan sa init ng kanilang magabalat. Itinaas niya ang palda nito, ang kanyang mata ay naalap habang pinakmamasdan ang hubok ng kanyang balakang, ang perpektong arko ng kanyang likuran. Dito, Marco, mas malalim. Pakiusap ni Elara, ang kanyang kamay ay nakakapit sa gilid ng mesa. Ang kanyang katawan ay umarko para salubungin ang bawat pagtulak niya. Ang bawat galaw ay mas matindi, mas walang pakundangan kaysa sa una. Ang init ay paulit-ulit, ngunit sa bawat paulit, mas lalo itong nagiging mapanganib. Sa gitna ng kanilang pagninip, ang takot ay isang palaging anino. Ang tunog ng isang sasakyang dumaraan sa labas, ang tahol ng aso sa kapitbahay, bawat maliit na ingay ay nadudulot ng panandaliang paninigas sa kanilang mga katawan. Ang panganib na mahuli ay napapatingkat sa bawat sensasyon, ginagawang mas matamis ang bawat ipinababawal na sandali. Sila ay naibigan sa gitna ng teritoryo ng kaway, at ang takot na iyon ang nasilbing panggatong sa kanilang apoy. Pagkatapos ng lahat, hindi sila agad nagiwalay. Nanatili silang makayakap sa ibabaw ng magulong mesa, ang kanilang hininga ay dahan-dahang bumabalik sa normal. Sa pagkakataong ito, may mga salitang namagitan. Mga bulong sa dilim, mga pag-amin ng kalungkutan, mga lihim na pangarap. Hindi na lamang sila basta mangingibig, sila ay mga kasabwat sa isang krimen. Ang kanilang pinaksamahang panganib ay napatibay sa kanilang ugnayan, ginawa itong mas malalim at mas nakakalason. Bago pa sumikat ang araw, umalis si Elara na parang isang magnanakaw sa gabi. Naiwan si Marco sa kanyang tahimik na study, ang amoy ni Elara ay naiwan sa kanyang katat na upuan. Ang gusot sa kanyang mesa ay isang malinaw na ebidensya ng maganda ngunit mapanirang bagyo na dumaan sa kanyang buhay. Habang pinamamasdan niya ang dahan-dahang pagliwanag ng kalangitan, naintindihan niya. Ang init na kanyang naramdaman ay hindi na isang minsan ng kislap lamang, ito ay isa ng suno. Isang paulit-ulit na suno na sa bawat paalap ay mas lalong tumutupok sa kanilang mabuhay, at alam niyang hindi na niya ito gustong patayin. Sa halip, gusto niya itong masilaban pa. Ang apoy na minsan nilang sinindihan ay naging isang adiksyon. Ang ninakaw na sandali ay naging isang pangangailangan, isang lunas sa lason ng kanilang pang-araw-araw na buhay. Ngunit habang ang kanilang pagnanasa ay lalong lumalalim, ang mundo sa kanilang paligid, na dati tila bulag, ay nagsimulang makmulat ng mata. Ang aninoan ng pagdududa, na dati malili at malayo, ay nagsimulang humaba at kumalat, unti-unting nilalamon ang liwanag ng kanilang mga kasinungalingan. Para kay Leo, ang pagdududa ay hindi nagsimula sa isang ebidensya, kundi sa isang pakiramdam. Isang unti-unting panlalamig sa init na dati nakbubuklod sa kanila ni Elara. Napansin niya ang maliliit na pagbabago. Ang paraan ng pahawa ni Elara sa kanyang telepono na parabang ito'y isang extension ng kanyang kamay, laging nakataop sa mesa, laging dala-dala kahit sa banyo. Ang magabi kung kailan siya'y nagsasalita habang natutulog, hindi masalita kundi maungol na punong isang damdaming hindi para sa kanya. Ang kanyang pagiging malayo. Isang gabi, habang sila ay makayakap sa sofa, ipinatong ni Leo ang kanyang ulo sa dibdib ni Elara, hinahanap ang pamilya na tunog ng tibok ng kanyang puso. Ngunit ang naramdaman niya ay isang paninigas. Ang katawan ni Elara ay naroon, ngunit ang kanyang kaluluwa ay nasa ibang lugar. May problema ba tayo? Mahal. Tanong niya, ang kanyang boses ay puno ng isang sakit na hindi niya maintindihan. Tumingin sa kanya si Elara, ang kanyang mga mata ay tila nagising mula sa isang malayong panaginip. Wala, mabilis niyang sagot, masyadong mabilis. Pagod lang ako sa trabaho, ang palusot na pagod ay naging isang pader sa pagitan nila. Pagod siya kaya hindi na sila masyadong nag-usap, pagod siya kaya madalas siyang tulala. Pagod siya kaya laging wala sa sarili. Ngunit nagsimulang magtanong si Leo, pagod saan? Sa pagpipinta na dati buhay niya, ang pagdududa ni Leo ay lumaki ng isang hapon ay tumawa siya sa studio para sorpresahin si Elara ng merienda. Ang sumagot ay ang may-ari, si Elara. Naku Leo, wala siya rito. Halos isang linggo na siyang hindi napapakita. Akala ko nga may sakit. Ibinaba ni Leo ang telepono, ang kanyang kamay ay nanginginig. Ang kasinungalingan ay malinaw na ngayon, hindi na isang anino kundi isang matibay na bagay, hindi niya ito sinumbatan. Sa halip,
Nagsimula siyang makmasid, isang tahimik na investigado sa sarili niyang tahanan, hinahanap ang iba pang piraso ng isang palaisipang ayaw niyang buuin. Sa kabilang dako, ang pagdududa ni Isabela ay mas malami, mas may kalkulasyon. Siya ay isang babaeng sanay sa mga numero, sa mga katotohanan. Ang kanyang hinala ay nagsimula sa isang maliit na piraso ng papel, isang resibo mula sa isang hotel na hindi pamilyar sa kanya. Natagpuan niya ito sa busang isa sa mga mamahaling Amerikana ni Marco habang inaayos niya ang nga ito para sa dry cleaning. Isang silit para sa dalawa, binayaran sa pamamagitan ng credit card, sa isang petsa kung kailan sinabi ni Marco na mayroon siyang 24 na oras na duty sa ospital. Hindi tulad ni Leo, si Isabela ay hindi nakaramdam ng sakit, nakaramdam siya ng galit, isang malamig at matalas na galit. Hindi niya ito kinompronta. Ang komprontasyon ay para sa mataong emosyonal. Siya ay isang estratehista, itinago niya ang resibo at nagsimula siyang mahukay. Sa gabi, kapag si Marco ay mahimbing ng natutulog, bubuksan niya ang kanyang laptop. Hindi para sa trabaho, kundi para siyasatin ang kanilang magabang statement. Doon niya natuklasan ang isang pattern. Mga tanghalian sa mga mamahaling restaurant na hindi niya alam. Mga pabili mula sa mga flower shop, ngunit walang bulaklak na umuwi sa kanya. Mga misteryosong transaksyon na, kung titingnan ng hiwa-hiwalay ay walang kahulugan, ngunit kung pagsasama-samahin ay napinta ang isang malinaw na larawan ng pagtataksil. Ang bawat ebidensya ay isang bala na kanyang inipon para sa isang digmaang alam niyang darating. Nagsimula siyang magtanong ng mga tanong na tila inosente ngunit may lason. Kamusta ang araw mo, darling? Napagod ka ba sa mahabang operasyon mo ulit? Ang bawat tanong ay isang pagsubok, isang bitak. At sa bawat sagot ni Marco, sa bawat kasinungalingan na kanyang binibitawan, mas lalo lamang niyang inilalapit ang sarili sa bingit ng pagkakabunyag. Habang ang kanilang nakapareha ay unti-unting naglalata ng kanilang nga bitak, sina Marco at Elara ay lalong nalulunod sa kanilang ipinagbabawal na mundo. Ang kanilang mapakikita ay naging mas madalas ngunit mas desperado. Hindi na ito tungkol sa romantikong pausap. Ito ay tungkol sa isang pisikal na pangangailangan, isang pagtakas. Ang kilig na dati nilang nararamdaman ay nahaluan na ngayon ng isang palaging kaba. Bawat tunog ng telepono, bawat pagdaan ng kotse, ay isang posibleng banta. Sila ay naging maktakas mula sa kanilang sariling buhay, laging tumitingin sa kanilang likuran, laging naalala. Ang pagnanasa at ang takot ay naging isa, hindi na mapaghihiwalay. Bawat halik ay may lasa ang panganib, bawat yakap ay may bigat ng posibleng pakawala ang lahat. Isang gabi, ang nga anino ay halos sumakop na sa kanila. Si Elara ay kararating lang mula sa isang pakikita nila ni Marco. Pagod siya, hindi sa pisikal, kundi sa emosyonal na pagod ng pakukunwari. Pumasok siya sa banyo para maligo, para hugasan ang amoy ni Marco at ang kanyang pakakasala. Naiwan niya ang kanyang telepono sa ibabaw ng coffee table. Nakita ito ni Leo. Nakaupo siyang maisa sa dilim, pinakmamasdan ang maliit na bagay na iyon na tila isang itim na kahon na naglalaman ng lahat ng kasagutan sa kanyang matanong. Dahan-dahan, iniabot niya ang kanyang kamay, ang kanyang nga daliri ay nanginginig. Isang pindot lang, isang pagswipe, at malalaman niya ang katotohanan. Sa parehong sandali, sa malaking bahay sa subdivision, si Isabela ay nasa kanyang home office. Ang tanging ilaw ay mula sa kanyang printer. Dahan-dahan, lumalabas ang isang kopya ng kanilang credit card statement. Kinuha niya ang isang pulang marker at binilugan ang bawat kahina-hinalang transaksyon. Ang resibo ng hotel, ang nga restaurant, ang nga bulaklak. Ang papel ay puno na ngayon ng nga pulang bilo, mga ebidensya ng isang krimen. Itiniklop niya ang papel. Ang kanyang mukha ay isang maskara ng malamig na determinasyon. Ang maanino ng pagdududa ay hindi na maanino lamang. Ang maito ay natipon-tipon, naging isang konkretong banta, isang paparating na bagyo na handa ng wasakin ang lahat sa daraanan nito. Ang katotohanan ay nakaupo sa isang mesa sa sala, at nakaprint sa isang piraso ng papel. Hinihintay na lamang nito ang tamang sandali para sumabo. Ang palaging takot ay parang isang lason na dahan-dahang kumakalat sa kanilang nga ugat. Ang bawat ninakaw na sandali, na dati isang matamis na pagtakas, ay isa na ngayong laro ng sugal kung saan ang kanilang buong buhay ang nakataya. Ang kilig ay napalitan ng paranoia. Bawat pag-iwas ang tingin ng kanilang nakapareha,
Bawat mahabang katahimikan ay isang posibleng tanda na ang lahat ay alam na nila. Hindi na sila mga mangingibit na natatago, sila ay mga kriminal na naghihintay sa kanilang hato. Ang bisperas ng pagkawasa ay nasimula, hindi sa isang malaking paksabo, kundi sa isang tahimik na pausik. Nang gabing iyon, paglabas ni Elaro mula sa banyo, naabutan niya si Leo na nakaupo sa dilim. Ang tanging liwanag ay mula sa screen ng kanyang telepono na nakapatong sa mesa sa pagitan nila. Hindi kumikibo si Leo, nakatitik lamang sa telepono, na parabang ito'y isang bomba na naghihintay na pasabugin. Leo, ayos ka lang? Bakit hindi ka pa natutulog? Tanong ni Elaro, ang kanyang boses ay nanginginig sa isang kabo na hindi niya may paliwanag. Dahan-dahang itinaas ni Leo ang kanyang tingin, at sa kanyang mga mata, nakita ni Elaro ang isang bagay na mas masahol pa sa galit, isang malalim at basa na kalungkutan. Tumawag ako sa studio kanina, Elaro, sabi niya, ang kanyang boses ay kalmado ngunit walang buhay. Sinabi sa akin ni Aling Marta na halos isang buwan ka na raw hindi napapakita doon. Sabi niya, akala niya ay may sakit ka. Ang bawat salita ay isang suntok sa sikmura ni Elaro. Ang hangin ay tila naubo sa kanyang magabaga. Ang kanyang isip ay nakumaho na mahanap ng isang kasinungalingan, isang palusot, ngunit wala siyang makita. Nahuli na siya. Saan ka ba talaga napupunta, Elaro? Papapatuloy ni Leo. Hindi pa rin tumataas ang kanyang boses. Sama client meeting mo. Sama overtime mo sa studio na hindi mo naman pala pinupuntahan, Leo? I can explain. Simulan niya, ngunit pinutol siya nito. Explain what? Ang matex na nabubura? Ang matawa na hindi sinasagot. Ang pagiging malayo mo sa akin kahit makatabi tayo sa kama? Tumayo siya at lumapit sa kanya, at sa unang pagkakataon, nakita ni Elaro ang mga luha sa kanyang mga mata. Ayaw kong malaman ang pangalan niya, Elaro. Ayaw kong marinig. Ang gusto ko lang malaman ay kung bakit. Hindi pa ba ako sapat? Ang tanong na iyon, napuno ng sakit at pakalito, ang tuluyang sumira kay Elaro. Walang sigawan. Walang basagan ng gamit. Ang natira lamang ay ang tunog ng kanyang pahagulgol habang si Leo ay dahan-dahang kinuha ang kanyang jacket at lumabas ng pinto. Kailangan ko lang ng hangin, sabi nito bago isara ang pinto. Iniwan si Elaro na nag-isa sa gitna ng ngaguho ng kanilang relasyon. Sa parehong oras sa malaking bahay sa subdivision, si Marco ay nakaupo sa hapag-kainan sa harap ni Isabella. Ang kanyang asawa ay nasa isang kakaibang estado ng kasayahan. Nagbuhos pa ng mamahaling alak para sa kanilang dalawa. Alam mo, Marco, simula ni Isabella, ang kanyang ngiti ay matamis ngunit ang kanyang mata ay matalas. May ikinuwento sa akin ang kaibigan ko, isang bagong hotel, The Crimson Suites daw ang pangalan, napakaganda raw dun. Narinig mo na ba? Nanigas si Marco. Ang pangalan ng hotel. Ang pangalan sa resibong matagal na niyang kinalimutan, ang kanyang puso ay nasimulang dumagundong. Ang kanyang utak ay naghahanap ang tamang sagot. Ang pagsasabihan hindi ay isang kasinungalingan. Ang pagsasabingaw ay isang paamin. Pangalan pa lang, sagot niya, sinisikap na maging kaswal. Sa tingin ko narinig ko na sa isang lugar. Ngumiti si Isabella. Talaga? Kasi ayon sa credit card statement natin, hindi mo lang siya narinig. Pamilyar na pamilyar ka na nga roon, sabi niya, at dahan-dahan niyang inilapa sa mesa ang isang piraso ng papel. Ang credit card statement. At doon, naka-highlight sa kulay pula, ang pangalan ng hotel, ang petsa, ang halaga. Nandun ka noong ika-15 ng nakaraang buwan, Marco. Araw ng Miyerkules, ang sabi mo sa akin, mayroon kang 24 na oras na operasyon. Ang tanong ko, anong klaseng operasyon ang ginagawa sa isang hotel? Ang bawat salita ni Isabella ay isang yelo na tumutusok sa kanyang balat. Walang emosyon, walang luha. Ang naroon lamang ay ang malami at brutal na katotohanan. Natulala si Marco, walang masabi. Ang lahat ng kanyang magkasinungalingan ay gumuho sa isang iglap. Nahuli na rin siya. Gumuho ang mundo ni Elaro kaya ang tanging taong naisip niyang tawagan ay ang taong kasama niyang gumawa ng mundong iyon. Marco! Alam na ni Leo. Alam na niya ang lahat. Siga niya sa telepono, ang kanyang boses ay puno ng paiya at takot. Si Marco, nasariwa pa mula sa malamig na paglilitis ni Isabella, ay walang maibigay na kapanatagan. Makita tayo, sabi niya. Ang kanyang boses ay pagod at walang laman.
Nakita sila sa kanilang karaniwang takpuan, isang madilim na parking lot. Ngunit sa pagkakataong ito, wala na ang pagnanasa, ang naroon ay galit at takot. Ang sumunod ay hindi isang away ngang makasintahan. Ito ay ang desperadong pauwawalaan dalawang hayop na nakakulong sa isang hawla. Naging pabaya ka, sigaw ni Elara, hinahampas ang manibela. Masyado kang naging kampante, ang resibo. Paano mo nagawang maging ganun katanga? Ako? Baka ikaw? Ganting sigaw ni Marco, ang hina mo. Hindi mo kayang maksinungaling sa nobyo mo para iligtas ang sarili mo. Ang lahat ng ito ay dahil hindi mo kayang kontrolin ang emosyon mo. Ang kanilang nga salita ay masandatang idinisenyo para makasakit. Sinisisi nila ang isa-isa para sa isang kasalanang pareho nilang ginusto. Ang lahat ng bigat, lahat ng stress, lahat ng pagkakasalan na kanilang kinimkim sa loob ng ilang buwan ay sumabog ng gabing iyon. Ito ay isang pangit at masakit na tanawin. Walang pagmamahal, tanging paninisi. Dahan-dahan, ang kanilang galit ay naubos, napalitan ng isang malalim at nakakapanghinang pagod. Natahimik sila, parehong hinihingal, nakaupo sa loob ng kotse na tila isang ataw. Sa katahimikang iyon, sa gitna nga guho ng kanilang away, sa wakas ay nakita nila ang katotohanan. Ang kanilang relasyon ay hindi na isang paktakas. Ito ay isa ng kulungan. Hindi na ito isang apoy na nabibigay init, kundi isang suno na tumutupo sa lahat. Ang bigat nito ay hindi na nila makayanan. Tumingin sila sa isa-isa, hindi na may pagnanasa, kundi may isang parehong pakiramdam ng kapahamakan. Ang kanilang magandang lihim ay naging isang halimaw na ngayon ay handa nang silayin sila ng buo. Tapos na ang bisperas, ang umaga ng pagkawasa ay paparating na. At sa unang pagkakataon, hindi na nila alam kung paano sila mabubuhay para harapin ito. Pagkatapos ng kanilang marahas na paaway sa loob ng kotse, isang nakakabinging katahimikan ang namagitan kina Marco at Elara sa loob ng ilang araw. Hinarap nila ang simula ng pagkawasa ng maisa. Si Marco ay umuwi sa isang bahay na naging isang malamig na museo, kung saan si Isabela ay gumagalaw na parang isang multo. Ang kanilang gasalita ay limitado na lamang sa mga kinakailangan at walang emosyon. Si Elara naman ay umuwi sa isang apartment na biglang naging napakalawa at walang laman. Ang nagamit ni Leo ay naroon pa, ngunit ang kanyang presensya, ang kanyang init, ay wala na. Sa gitna ang kanilang sari-sariling impyerno, sa gitna ang guho ang kanilang buhay, isang parehong realisasyon ang kanilang narating, kailangan nila ang isang pagtatapos. Hindi para ayusin ang sira, kundi para magpaalam ng mayos. Isang gabi, isang mensahe ang dumating sa telepono ni Elara. Galing kay Marco. Kailangan nating mausap. Sa huling pagkakataon. Walang tanong kung saan. Alam nilang pareho. Ang kanilang alpha at omega, ang simula at ang katapusan, ay nasa isang lugar. Ang silid ng hotel kung saan unang sinira ang panata. Ang pagbabalik sa silid na iyon ay isang uri ng pagpapahirap sa sarili. Ang bawat sulo ay may dalang alaala. Ang amoy ng malinis na kumot, ang tanawin ng siyudad mula sa bintana, lahat ay pareho. Ngunit ang pakiramdam ay ibang-iba na. Noong una, ang hangin ay puno ng kuryente ng pagnanasa at paalinlangan. Ngayon, ito ay mabigat sa kalungkutan at pagbibiti. Tumayo sila sa gitna ng silid, ilang talampakan ang layo sa isa-isa, dalawang estranghero na labis na nakakakilala sa isa-isa. Ang galit ay wala na. Ang paninisi ay wala na. Ang natira na lamang ay isang malalim at nakakapanghinang pagod. Tapos na Elara, basa ni Marco sa katahimikan, ang kanyang boses ay garalgal. Alam na nila. Tumango si Elara, hindi tumitingin sa kanya. Ang kanyang tingin ay nasa kama, ang lugar ng kanilang unang kasalanan. Alam ko, halos pabulong niyang sabi. Umalis si Leo. Naiwan lang siyang sulat. Walang paiyak. Tila naubos na ang kanyang maluha sa manadaang araw. Nausap sila, hindi na bilang makasintahan, kundi bilang 2 taong nakaligtas sa isang sakuna na sila mismo ang may gawa. Ikinuwento nila ang sakit na kanilang idinulot, ang basa na puso ni Leo, ang malamig na galit ni Isabela. Ito ang kanilang huling kumpisal, isang pahingi ng tawa sa isa-isa dahil wala ng ibang makakapagbigay nito sa kanila. Inamin nila ang mapait na katotohanan, na ang kanilang pag-ibig, na nagsimula bilang isang magandang pagtakas, ay naging isang mapanirang adiksyon na sumira hindi lamang sa kanilang magabuhay,
kundi pati na rin sa buhay ng mataong walang kasalanan. Habang sila'y nag-usap, ang kanilang nga salita ay unti-unting naubos, napalitan ng isang pagunawa na hindi na kailangan ng paliwanag. Dahan-dahan, lumapit si Elara kay Marco. Hindi sa paraang mapangakit, kundi sa paraang puno ng kahinaan. Itinaas niya ang kanyang kamay at hinaplos ang kanyang pisngi. Isang luhang hindi niya namalayang namumuo ay tumulo mula sa kanyang mata. Sa pagdampingang luhang iyon sa daliri ni Marco, isang huling desisyon ang kanilang ginawa. Ito na ang kanilang huling sayaw. Ang kanilang huling paibigan ay isang tahimik at malungkot na ritual. Wala na ang apoy ngang pagnanasa, napalitan ito ngang init ng ngaluha. Ang bawat pagdampi ay isang pamamaalam. Ang bawat halik ay isang paalala at isang paluluksa. Ang kanyang ngalabi ay may lasa na alat, isang halo ng pawis at ng kanilang parehong paiyak. Ikinulong nila ang isa-isa sa mamahigpit na yakap, na parabang sinusubukang isaulo ang bawat kurba, bawat linya, bawat pakiramdam ng kanilang nga katawan bago ito tuluyang maging isang malayong alaala. Nakatingin sila sa mga mata ng isa't isa habang sila ay magkaisa, at ang kanilang nakita ay hindi na pagnanasa, kundi ang refleksyon ng kanilang parehong wasak na puso. Ang isip ni Marco ay isang tahimik na panambitan. Ito na ang huling beses na mararamdaman ko ang kanyang makamay sa aking likod. Ang isip ni Elara ay isang malungkot na awit. Hindi ko na muling makikita ang paraan ng pagbaksa ng kanyang buhok sa unan na tulad nito. Ang kanilang pagsasama ay marahan, punoan paiingat at pagsamba, isang paalay sa isang paibig na kailanman ay hindi dapat nangyari ngunit naganap pa rin. Ang ruro ay hindi isang pagsabok, kundi isang tahimik na pagbuhos, isang sabay na pagbiti. Pagkatapos, nanatili silang makayakap ng matagal sa dilim. Ang katahimikan na bumalo sa kanila ay hindi na mabigat sa pagkakasala, kundi payapa sa pagtanggap. Ito ay isang katahimikan ng dalawang kaluluwang nagluluksa para sa isang bagay na magandang ngunit nakamamatay. Sila ay nagbihis ng walang imikan. Ang bawat kilos, ang pagsuot ng damit, ang pagsukli ng buhok, ay tila ginagawa sa ilalim ng tubig, mabagal at may bigat. Walang mapangako na maghihintayan, walang salita ng walang hanggang pag-ibig. Alam nilang pareho na walang hinaharap para sa kanila. Tapos na ang lahat. Tumayo sila sa may pinto, ang lugar na naghihiwalay sa kanilang nakaraan at sa kanilang makahiwalay na kinabukasan. Tumingin si Marco kay Elara, ang babaeng nagbigay sa kanya ng buhay at siya rin namang kikitil nito. Paalam. Elara, sabi niya, at sa dalawang salitang iyon nakapalob ang isang buong aklat ng pasasalamat at pagsisisi. Tumingin si Elara kay Marco, ang lalaking kanlungan at siya ring bagyo niya. Paalam, Marco, sagot niya, ang kanyang boses ay isang manipis na hibla na anumang oras ay maaring maputo. Pagkatapos, tumalikot siya at naglakad palayo sa mahabang hallway ng hotel. Hindi na siya lumingon. Bawat hakbang ay isang paglalakbay papalayo sa lalaking sabay na naging kanyang kaligtasan at kanyang kapahamakan. Isinara ni Marco ang pinto, at ang mahinang paklik nito ay ang huling tunog ng kanilang kwento. Naiwan siyang maisa sa silid, na ngayon ay tila isang libingan ng kanilang maalaala. Ang kanilang huling sayaw ay tapos na. At ngayon, kailangan nilang harapin ang musika ng nga kahihinatnan ng mag-isa. Lumipas ang 6 na buwan. O marahil ay isang taon na. Sa puntong ito, ang panahon ay isa na lamang malabong mansasa, pader ng kanilang nga alaala. Ang matalas na sakit ng paghihiwalay ay kumupas, napalitan ng isang pauli-ulit na kirot, isang multo na bumibisita sa kanila sa katahimikan ng gabi. Para kay Elara, ang buhay ay napatuloy sa isang bagong anyo. Lumipat siya sa isang mas maliit na apartment, isang espasong pinili niya para sa kakulangan nito ngang alaala. Ang kanyang canvas, na dati puno ngang buhay at kulay, ay karamihan ay blanco, o kung minsan ay pinipinturahan niya ngang iba't ibang tono ngang kulay abo. Ang masayahing artista ay napalitan ng isang babaeng mas tahimik, mas mapaisa. Ang kanyang nga mata ay may lalim na tila nakakita ng katapusan ng mundo. Isang umaga, sa loob ng kanyang maliit at puting banyo, isang lugar na may klinikal na pakiramdam na nakpapaalala sa kanya ng simula ngang lahat, nakatayo si Elara sa harap ng salamin. Sa kanyang kamay, hawak niya ang isang maliit na pirasong plastik, isang bagay na maaring makbago sa takbo ng kanyang buhay magpakailanman. 3 minuto. Ang pinakamahabang 3 minuto ang kanyang buhay. Ang tanging maririnig ay ang mahinang patik ng orasan sa labas,
Bawat tunog ay isang martilyo sa kanyang dibdib. Tinitigan niya ang kanyang refleksyon, isang babaeng may pagod na mga mata at isang hinaharap na nakabitin sa isang manipis na hibla. Nang matapos ang paghihintay, dahan-dahan niyang ibinaba ang kanyang tingin. Hindi ipinakita kung ano ang kanyang nakita. Isang linya o dalawa, positibo o negatibo. Ang nakita lamang ay ang dahan-dahang pakbaksa ng isang butil ng luha mula sa kanyang mata, gumuguhit ng isang basang linya sa kanyang pisngi, bago ito tuluyang pumata sa malamig na lababo. Luha na takot, o luha na isang lihim na paasa. Ang bagong buhay na posibleng nasa kanyang sinapupunan, ito ba ay isang pagkakataon para magsimula muli, isang posibleng tulay pabalik kay Leo? O ito ba ay isang habambuhay na tanda ng kanyang kasalanan, isang buhay na alaala ni Marco na kailanman ay hindi na niya matatakasan? Isang bagong simula. Ngunit kaninong pagtatapos ang naging kapalit nito? Sa kabilang dako ang siyudad, sa malaking bahay na ngayon ay isa ng mausoleo ang nga pangarap, si Marco ay nakahiga sa kama. Gising na gising, kahit na hating gabi na. Sa tabi niya ay si Isabela, mahimbing na natutulog, ang kanyang pahinga ay payapa, ang kanyang mukha ay kalmado. Nanatili sila sa isa't isa, para sa mga bata, para sa kanilang pangalan, para sa negosyo ng kanilang pagsasama. Ang kanilang kasal ay hindi natapos sa isang malaking pagsabo, kundi sa isang dahan-dahang pagkamatay dahil sa lami. Sila ay dalawang estranghero na naghahati sa isang kama, magkakasosyo sa isang kontratang tinatawag na pamilya. Bawat gabi, ganito ang ritual ni Marco. Nakatitik sa kisama, binibilang ang mga anino. Nasa kanya ang lahat ng bagay na pinahalagahan niya noon, ang kanyang karera, ang kanyang pamilya, ang kanyang kayamanan. Ngunit sa prosesong paingat sa mga ito, nawalan niya ang kanyang sarili. Siya ay isang kaluluwang hungkak, isang multo na naglalakat sa sarili niyang buhay. Dahan-dahan siyang bumangon, maingat na hindi magising si Isabela. Naglakad siya patungo sa kanyang study, ang lugar na naging saksi sa kanilang paulit-ulit na init. Binuksan niya ang isang nakakandadong drawer sa kanyang mesa. Sa loob, sa ilalim ngang mapapeles, ay isang bagay na itinago niya. Isang litrato. Ang nag-iisang litrato ni Elara na ninakaw niya noong gabi sa galeri. Tinitigan niya ito. Ang babae sa litrato ay nagliliwanag, punong buhay, puno ang pangarap, isang babaeng matagal nang nawala. Hindi niya tinitingnan ang litrato ng may pagnanasa. Tinitingnan niya ito ng may isang malalim at hindi mapapantayang panghihinayang. Dahil sa pagkawalan ni Elara, ang nawala sa kanya ay hindi lamang isang babay. Ang nawala sa kanya ay ang huling piraso ngang Marco na nakakaramdam, na nangangarap, na buhay. Malayo ang kanilang pagitan. Si Elara, sa kanyang maliit na apartment, hawa ang isang posibleng bagong buhay. Si Marco, sa kanyang malaking bahay, yakap ang isang patay na alaala. Hindi na sila muling makikita, ngunit sila ay habang buhay na makaduktong. Pinaisa ang isang kasalanang nabigay sa kanila ang panandaliang langit at habang buhay na impyerno. At sa huli, sa isang laro ng pagnanasa at pagkakasala, sino nga ba ang tunay na nawagi? Ang taong haharap sa isang bukas na puno ang panukong? O ang taong habang buhay na mabibilanggo sa isang kahapon na puno ang sana? Ang sagot, tulad ng isang bulong sa hating gabi, ay marahil hindi na mahalaga. Dahil sa kanilang kwento, walang nanalo. Lahat sila ay talo.